Apat na FA-50 ng Philippine Air Force nasa Australia na. Chinese warship pumasok sa mainland territory ng Pinas nang hindi nagpapaalam. Japan, ipinaghiganti ang Pilipinas. Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagpadala ng mga fighter aircraft ang Philippine Air Force sa Darwin, Northern Territory ng Australia upang mag-participate sa Exercise Pitch Black 2024. At nitong nakaraang araw lang ay nakarating na sa Australia ang apat na FA-50 ng Philippine Air Force na makikilahok sa nasabing pagsasanay. Tulad ng ating nabanggit, ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpadala ng eroplano ang PAF sa bansang Australia para sa Exercise Pitch Black. Kasunod nito ay nagpakitang gilas naman ang isang piloto mula Poland sa paggamit ng kanilang FA-50. Kung hindi ako nagkakamali, ang eroplanong ito ay kahalintulad lang din ng FA-50 ng Pilipinas. Subalit, makikita natin ang gilas ng piloto ng Poland sa pagmaniobra sa nasabing eroplano na nagmukhang isang totoong combat aircraft. Sa kabilang banda naman, ay mas lalo pang pinapataas ng China ang tensyon sa pagitan nito at ng Pilipinas nitong mga nakarang araw. Sa pagkakataong ito ay hindi na sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa mga nagdaang linggo ay kapansin-pansin ang napapadalas na pagdaan ng mga barkong pandigma ng China sa territorial at archipelagic water ng Pilipinas bilang isa umanong innocent passage. Namataan ang mga barkong pandigma ng China na dumaraan sa Balabac Strait sa Palawan, Basilan Strait, Sibuto Passage sa Mindanao at sa iba pang lugar. Bagamat ito ay isang legal sa ilalim ng International Maritime Law, ay tila sinasamantala naman ito ng China sa pamamagitan ng sadyang paggamit ng right of innocent passage na kahit marami naman silang pwedeng daanan sa ibang mga parte ng karagatan sa labas ng territorial at archipelagic water ng Pilipinas. Ang pinakahuli ay ang pagdaan ng isang Chinese Aircraft Carrier Strike Group papunta sa Pacific Ocean. Sa halip na dumaan ito sa Bashi Channel sa pagitan ng Batanes at Taiwan, ay sadyang pinili nitong dumaan sa Balintang Channel sa pagitan ng Batanes at Babuyan Island. Ito ay hindi karaniwan para sa Navy ng China dahil palagi silang dumadaan sa Bashi Channel kapag pumupunta sila sa Pasipiko. Ang Balintang Channel ay nasa loob ng archipelagic water ng Pilipinas at bahagi ng Philippine Mainland Territory. Dahil sa pagpili ng daang ito, sa halip na sa international waters ng Bashi Channel, ay napaghihinalaan tuloy ng ilan na ito ay sinasadyang gawin ng China upang takutin ang Pinas at upang maiparamdam nito sa Pinas ang kanilang puwersa.
Nais din siguro ng China na ma-pressure ang Pilipinas sa pamamagitan ng paglabas-masok ng kanilang mga warship sa mismong teritoryo natin. Sa madaling salita, ginagamit nila ang legal na right to innocent passage upang hindi igalang ang teritoryong sakop ng Pilipinas. Iminungkahi din ng Max Defense Philippines na dapat umanong umaksyon ang Philippine Navy at Philippine Air Force sa tuwing isinasagawa ng China ang innocent passage sa loob ng ating karagatan upang maipakita na binabantayan natin ito. Ang pagbabaliwala sa kanilang mga ginagawang pagdaan nang walang kahit isang radio challenge ay maaari umanong magbigay ng impresyon sa China na takot tayo sa kanila. Tila Japan naman ang gumante para sa ginagawang panghihimasok ng China sa Pilipinas. Kahapon lamang ay napaulat na pinasok rin ng Japan Maritime Self-Defense Force Destroyer ang Chinese territorial water malapit sa Xinjiang Province. Walang takot umano na nilapitan at inobserbahan ng Akizuko-class guided missile destroyer na GS Suzutsuki ng Japan ang ginagawang naval exercises ng China. Ayon sa Foreign Ministry ng China, ay paulit-ulit na nagbigay ng radio challenge at warning ang kanilang mga warship sa destroyer ng Japan. Subalit, binabaliwala lamang umano ito ng mga Hapon. Sa halip, ay nanatili pa ng halos kalahating oras ang barko ng Japan sa katubigan sakop ng China bago ito lumisan. Kasunod nito ay nanindigan naman ng Japan na wala silang nilabag na international law sapagkat ang ginawa umano nila na pagpasok sa teritoryo ng China ay isa lamang umanong innocent passage. Kahalintulad ito sa mga rason na sinasabi ng China sa tuwing walang haba silang pumapasok sa karagatang sakop ng Pinas. Dahil sa sinabing ito ng Japan ay umiiyak na ang China at sumagot na dapat pa rin umanong magpaalam ang Japan sa gobyerno nila bago ito pumasok sa kanilang katubigan. Sabi nga ng ilan, China gets a taste of its own medicine. Natikman din ng China ang kanilang ginagawang pambubuli sa Pilipinas. Dahil sa ginawang ito ng Japan, ay tila nakabawi na rin tayo sa mga ginagawang pagpasok at pagdaan ng mga Chinese warships sa katubigang sakop ng ating bansa. Ikaw, anong masasabi mo sa video natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.